Anyway, pag-usapan naman natin yung mga kinain po ninyo. Nung mga bata kayo, ba't nagkaganito tayo? Kasi ako talaga, hindi ako honestly, kasi syempre pag-usapan naman natin yung Kapaskuhan dahil nandito na tayo sa Disyembre, malapit na. Ako po ng bata, ang favorite ko na kinakain palagi ay macaroni salad ni Mama. Siya talaga yung pinaka-the best na may ginagawang macaroni salad. Kaya tumataba po ako. Sa bagay, hindi ako mataba ng bata pero tinatatabi na kaagad ako, tabihan mo na kasi marami kaming bisita, baka maubos yung macaroni. Kasi mama, pag napagod, hindi na gagawa kinabukasan. Ay, hindi na, dapat kumain ka na ng marami nung gabi. Kasi hindi ko na uulitin kinabukasan yan. Yun po yung pinaka-naalala kong paborito kong kainin. Kayo boys, ano po bang paborito nyo noon? Parang pareho po tayo. Macaroni salad. Oo, favorite ko po yan. Talaga yan. Ako, ang sarap gumawa ni nanay. Oo, kasi talagang yun, gagawa kayo ng macaroni salad. Ang mama ko po, pag gumagawa, bawal magsalita. Pagka, di ba, nagmi-mix kayo, may mayonnaise siya, may cheese. Kasi katwiran ni mama, tatalsik yung laway, mapapanis daw agad yung macaroni. Kaya kailangan may takip yung bibig. Konsel Silvia, bakit sobrang talino mo? Ano kinain nyo nung bata kayo? Ako, spaghetti. Ano. Ako naman, wala akong pili sa pagkain eh. Parang ako liburan kumain. So pag spaghetti talagang Pasko ngayon. Pasko kasi Spaghetti eh. Di ba yung kare-kare talagang? Yes. Oo nga. Hindi nawawala yung kahit ano occasion. Masarap kasing kare-kare. Sa bagay, di ba tayo kumakain pagkain pinag-uusapan? Konsehal Hari, ano namang favorite nyo? Ba't ang tangkad nyo? Baka lagi natutulog si Konsehal. Ang paborito ko, queso de bola. Kaya nga ginagawa ko yan, bago matulog, naglalagay pa ako sa bibig ko. Talaga. So sobrang sarap ng queso de bola. Yun kasi talagang paborito ko noon. Pag Pasko lang ako nakakakita ng sa amin eh. Kaya pag matutulog na ako, maglalagay na ako sa bibig ko noon para talaga. Oo, kasi nga mahal din ang queso de bola eh. Si Hal Jet, sabi ni Konsehal Jet, ako actual lang naman ako. Ako, madam, kasi ang palibasa birthday ko January 1. Talagang kinaugalian na namin, every year, meron kami lechon. Wow, sabi ko na nga, galing ko talaga. Masanas, saka yung ubas. Ang makikita mo sa table. Ngayon, pagdating naman sa pagkain, yung sabi ko nga, yung arroz Valenciana. Yun ang paborito ko, saka yung lechon. Every New Year, saka 25, hindi po kami nawawala ng lechon. Talagang, kumbaga sa ano, wala na yung mami ko, wala na padre ko. Patak-patak. Kumbaga sa ano, nakatoka ko siya. Palibasa, birthday ko, ako nakatoka lagi. Diba? Ang sarap ng isipin yung Pasko natin. Nung araw, talagang may celebration po na tinatawag. Konsehal Boyet, siguro leche plan din Konsehal Boyet. Pag Pasko, kunyari Noche Buena na, yung pagkain namin normal lang eh. Yun lang yun. Tapos, ang pinaghahandaan talaga kasi namin, New Year. New Year. Pero yung Christmas, kung ano yung pagkain namin sa gabi na normal, yun lang Yun yun. na, okay. Tapos pagdating matutulog, gigising, magkipray lang. Tapos yung New Year, yan talagang pinaghahandaan talaga. Yun ang pinaghahandaan. Yun ang talagang naalala ko nung bata po. At least, di ba, na-reminisce natin yung memories natin yung bata. So, baka bumalik tayo sa pagkaisip bata. Baka, alam niyo na, di ba? Kasi masarap kasi alalahanin yun eh. Sabi nga nila, hanggat meron ka pang memorya, hanggat kaya mo pang maalala yung mga nakaraan na nakakapagpasaya, masarap sa pakiramdam. Kasi di ba nakakatakot na yung sakit na Alzheimer's, yung makakalimutan mo lahat, di ba? So enjoy natin, yung mapag-usapan natin, yung mabalikan natin yung nakaraan. Dalawang chewing ko eh. Oo nga, bakit wala sila? Yung dalawang kachokara na Edwin, Salve, at saka Edwin Cayetano. Hala, siguro baka may namamasko sa kanila, baka naipit sa bahay. Yan po kasi ang talagang kultura ng Pilipino. Yung kahit ano pong mangyari, ang ating mga magulang ay maghahanda ng pagkain sa pagkainan. Kasi yun yung parang pinaka-inaabangan mo the whole year, mag-iipon ka para sa Pasko, mag-iipon ako para mabilan yung anak ko. Ganyan po kasi tayong mga Pilipino. At sana pinagdarasal ko po na sa Maynila, kung saan ako po ay lumaki, ay masaksihan ko po ngayon na sana maibalik din yun. Kasi karamihan po ng bata na tinasaksihan kanina ay wala po talagang pagkain, ni walang tsinelas, ni walang damit. Nakakalungkot po sapagkat lilipas ang panahon na ang kanilang memorya ay hindi po kasing saya katulad sa atin.
Kaya sana sa atin po, pag tayo nabigyan ng pagkakataon na makarating po doon, ay gawin nating masigla at talagang memorable yung kanilang memories para every Christmas talaga pong bibigyan namin tuong pansin yung pagtulong po sa mga kabataan sa Maynila. Kasi lumilipas po yung panahon, darating po yung time na maaalala nila yung nakaraan. Maganda sana kung yung kanilang memorya talagang puro kaligayahan. So yung Pasko sa Maynila, babaguhin talaga natin. Pasko araw-araw. Araw-araw Pasko. At the same time, talagang i-welcome natin. Unang araw pa lang ng December 1, talagang welcome na natin yung mga kabataan sa ating opisina. Papakain tayo ng papakain araw-araw. Welcome natin yung pamilya. Araw-araw may family day. Yun yung talagang gawin natin kultura para lumapit yung mga anak sa kanilang nanay at tatay. At the same time, mabuo lagi yung pamilya na meron silang tinatawag talaga na ma'am, salamat kasi nabuo kami dahil sa programa po ninyo. So yun yung isa sa mga talagang gusto po nating bigyang pagpapahalaga sapagkat napakalaking bagay po na ang bata ay makakita ng nanay at tatay na magkasama. At the same time, yung kahit na mahirap po ang buhay, na iraraos, nakikita nila yung kanilang mga magulang. Kaya sa atin sa Manileño, ang tanong ko po sa inyo, kayo naman, ano ho ba yung paborito nyong pagkain? O mamili po kayo sa mga sinabi namin na pagkain, ano po yung paborito nyo? Macaroni salad, spaghetti, arroz valenciana. Consel Strauss, ano ba yung sinabi nyo kanina? Excellent. Ay, excellent. Hamon. Hamon. At saka yung queso de bola. Lechon. At lechon. Oh, so, mamili po kayo ano yung pinaka-favorite ninyo na gusto sanang maging handa sa darating na Kapasko. Sana naman yung pinapamigay na food pack naman sa Maynila. Diyos ko, sa awa naman. Ay, baka naman mga ano nyo yan, na sobra-sobra nyo ha. Binigay nyo na lang sa amin, puro sardina. Sana naman merong merong queso de bola, spaghetti. Dapat doon tayo sa natural. Alam po ninyo, ito, kwentuhan lang naman ito. Kwentuhang Pasko para sa Maynila. Kasi ang gusto po natin, maalala naman yung magaganda. Kasi masyado na po tayong stress sa buhay natin araw-araw. Marami po tayong kinakaharap na problema. Pero at least man lang sa pagkakataon pong ito, ma-share po namin yung kagandahan ng Kapaskuhan. At mas maganda kung kami po ay nandiyan sa inyong hapagkainan. Mas maganda, Konsehal? Mas maganda yung yung mailagay nyo kami sa City Hall. Kasi yung araw-araw na Pasko, dadanasin ng tiga Maynila. Hindi na kayo mamamasko sa ibang city. Tama. Yung tiga City of Manila ang magbibigay sa kapwa residente ng Maynila.